cookies naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Unang-unang ipe-prepare natin ay ang 1 cup ng softened butter. Ang gamit natin dito ay ang ACC Butter It dahil napakasarap nito mga mi. So sabi ko nga kanina, softened dapat ito. So dapat medyo malambot na ang inyong butter para mas madali siyang i-mix. Tapos next naman ay 1 cup powdered sugar and dahan-dahan nyo lang siya or pakonti-konti nyo lang siya ilagay sa mixer ninyo para hindi kayo maging multo. Ayan. Make sure nyo na lang mga mi na nakamix sila ng maayos para naman mas maganda ang kanyang texture mamaya. Next naman tayo ay 1 piece ng egg. Medium or large pwede yan mga mi. And then next naman ay 1 to 2 teaspoon ng vanilla. Optional lang to mga mi, pwede nyong lagyan or pwedeng hindi. Bahala kayo dyan kung saan kayo masaya. Tapos syempre, imimix natin ulit sila hanggang sa well-combine na sila at hanggang makuha natin yung thick na texture. Kagaya nitong nasa video na nakikita ninyo. Amazing! Ayan, ganyan dapat yung consistency niya mga mi, makapal siya. And then next naman tayo, 2.5 cups ng all-purpose flour. At syempre, ano ba naman ang gagamitin natin? Walang iba kung hindi ang all-purpose flour ng wooden spoon from Permico Flour. Naku mga mi, tingnan nyo naman packaging pa lang, di ba quality na. What more yung laman? Amazing na amazing ito mga mi kapag kayo mga pastries and cakes ninyo, gamit ninyo ang Permico Flour, bonggang-bongga yan. Amazing! Syempre kagaya dun sa paglagay ninyo ng powdered sugar, ganun din dito sa flour natin, pakonti-konti lang hanggang sa maibuhos ninyo lahat. Ayan, dahan-dahan lang mga mi. Kahit hindi nyo isift yan, again, okay lang yan kasi nga, i-mix nyo din naman yan dito. So, carry boom boom na yan. Pag na-combine nyo na siya, lagay nyo na yung 1 teaspoon ng baking powder and then i-mix nyo ulit. Bali ganito dapat ang magiging texture ng pinaka-batter ninyo or yung cookies ninyo. Ayan siya, makapal siya, and then mabigat siya mga mi. Tapos dapat, pag hinawakan nyo siya, is nahahawakan nyo na siya or parang nahuhulma nyo. Alam niyo yung parang fondant style na siya, ganun. Next naman, pagkatapos nyo makuha yung texture dun sa cookies ninyo, ilagay nyo na muna siya sa cling wrap. Ayan, kahit paano lang naman yung shape ang may, basta spread nyo lang siya. Tapos, ilagay ninyo sa fridge or sa chiller for 30 minutes to 1 hour. After 30 minutes to 1 hour, ayan, pwede nyo na siyang i-scoop. Pwedeng kutsara or scoop, bahala kayo kung saan kayo masaya. And then, ihulma nyo na siya na parang finger. So, parang fondant texture to mga mi na medyo malambot. So, ang gagawin lang natin is iro-roll lang natin siya ng ganyan. And then, medyo payat dapat yung pagkakagawa natin mga mi. Kasi kapag binake natin to, mag-e-expand siya ng konti. Very light lang naman yung expand niya, pero medyo malayo pa rin yung magiging itsura niya dun sa raw and then dun sa bake. Kaya, ayan, tansyahin nyo na lang. Tapos, ayan, pinush lang natin siya ng ating finger para dun sa taas. Yan kasi yung paglalagyan nung kuko natin or kuko nung cookies natin. Ayan, tapos, ang gawin nyo, i-shape nyo lang siya. Tapos, gumamit kayo ng kahit anong tool para magkaroon siya nung line-line. Alam niyo yung sa, dalire, yung may line-line. Ayan, ganyan siya. Tapos, yung sa baba, pilasin nyo lang siya para magbuka siya talagang dalire na napilas dun sa kamay or naputol sa kamay. Ganon. Ayan, may ganyan yung close-up look niya. Ganyan dapat yung itsura na magiging daliri ninyo. Tapos, next naman, yung kuko nung ating daliri. Ayan, so gawa lang kayo ng separate. Tapos, kuha lang kayo ng maliit na piping tip or kahit anong maliit na cookie cutter na bilog para dun sa kuko niya. Manipis lang to dapat mga mi. And then, i-shape nyo siya na parang pakuko. Na dapat parang pa-oval siya sa baba tapos patusok siya sa taas. Ganyan. The reason behind dapat manipis lang is para kapag binake natin is medyo matutusta siya. So, mag-iiba yung color niya dun sa daliri natin. And then, bake nyo lang ito at 160 degrees Celsius for 30 minutes. At ito na ang magiging itsura niya. Para naman sa design, para magmukha talaga siyang daliri ng witch,
Ayan, so gumamit tayo ng cocoa powder and then ginamitan natin ng brush para parang i-paint natin or spread natin sa daliri or sa finger cookies natin. So, make sure lang na huwag nyo ibubuhos lahat mga mi. So, bahala na kayo magpaka-artistic kayo kung paano nyo siya i-design. At gaya nga nasabi ko kanina, 'di ba? Medyo mas mataba siya doon sa raw. So, ayan, achieve na natin ang daliri ng witch. Next naman, ito, strawberry puree ito, mga mi na ready-made na binili lang natin, DLA yan. Tapos, hinaluan lang natin siya ng color black na food color para ma-achieve natin yung medyo spooky na dugo ng witch kasi blackish yung dugo ng mga witch, 'di ba? Pero syempre since blood siya, may pagka-reddish pa rin siya. And then dinagdagan lang natin siya ng konting color red para kapag ka nag-spread siya, meron siyang pa-shadow na color red. O 'di ba, bunggahay. Ito na rin yung magsisilbi nating pandikit doon sa kuko dito sa daliri. Ayan, so inuna natin yung kuko na part. So dadamihan nyo lang yung paglalagay nung strawberry puree or strawberry jam dito sa may bandang taas na part para dumikit ng maayos yung kuko. Ayan, dinagdagan ko yan, hindi ko lang masyadong na-videohan yung part na yan. So, ayan, didikit yan mga mi. So, ayan, isa-isa nyo lang siyang ilalagay. And then, pagka nalagay nyo na, mag-paint din kayo. Gamit nyo yung strawberry puree sa mga side-side, dun sa mga lines. Again, bahala na kayong maging creative para mas mukhang realistic siya. Sa plating naman mga mi, syempre bahala na kayo dyan, maging pagka-creative. So ako ganyan ang ginawa ko. Tapos naglagay din ako ng graham crackers para mukhang galing siya sa ilalim ng lupa. Tapos nagdagdag pa rin ako ng puree, pandagdag effect. At ito na ang final result.